Ang mahiwagang sako ni Mang Domingo. Sa gilid ng baryong San Isidro, nakatira si Mang Domingo, isang matandang lalaking kilala sa pagiging masipag at mabait. Bagaman payak lang ang kanyang buhay, masaya siya sa kanyang simpleng kubo, sa kanyang kalabaw na si Cardo, at sa kanyang munting taniman ng gulay. Ngunit may isang bagay na itinago ni Mang Domingo sa loob ng maraming taon, isang lumang sako na laging daladala niya sa tuwing siya ay pupunta sa bukid. Bakit po laging dala niyo yang sako, Mang Domingo? Tanong minsan ni Nene, isang batang kapitbahay. Ah, ito. Hehe. Paminsan-minsan kasi, may kailangan akong kunin dito, sagot ni Mang Domingo sabay kindat. Pero ang totoo, ang sako ay may mahiwagang kapangyarihan. Kapag binubulungan ni Mang Domingo ng labas, sako, labas, ay kusang lumalabas mula sa loob nito ang kahit anong bagay na iniisip niya. Noon ay tinulungan siya ng sako na mapanatiling maayos ang kanyang bukid, may sapat na pagkain sa kanyang mesa, at laruan para sa mga batang dumadalaw sa kanyang bahay. Walang ibang nakakaalam ng hiwagang ito. Ngunit isang araw, habang naglilinis ng kanyang taniman, napansin ni Mang Domingo na tuyo na ang lupa. Ilang linggo nang walang ulan. Nako, paano na ang pananim ng mga kapitbahay ko? Bulong niya. Lumipas ang mga araw at lalong uminit ang panahon. Pumusyaw ang mga dahon ng palay, nalanta ang mga gulay, at unti-unting natuyo ang ilog na pinanggagalingan ng tubig ng buong baryo. Nagtipon-tipon ang mga tao sa ilalim ng punong mangga sa gitna ng baryo. Wala na po kaming maani, Mang Domingo, sabi ni Aling Laura habang buhat ang kanyang payat na anak. Ni ang alagang manok ko, hindi na makahanap ng tubig, dagdag ni Mang Berto na isang matandang mangingisda. Tahimik lang si Mang Domingo habang pinakikinggan ang bawat hinaing. Sa kanyang puso, alam niyang panahon na para gamitin ang mahiwagang sako para makatulong. Kinagabihan, habang nag-iisa sa kanyang kubo, kinuha niya ang sako at dahan-daang ibinulong. Labas, sako, labas. Bigyan mo ako ng maraming bigas, gulay, at tubig para sa mga taga-baryo. Kumulog ng mahina sa loob ng sako, at sa isang iglap, lumabas ang mga sako-sakong bigas, mga sariwang gulay, at mga galon ng malamig na tubig. Agad siyang nagtungo kina Aling Laura, kina Mang Berto, at sa iba pang pamilya. Tahimik lang niyang iniiwan ang pagkain sa harap ng kanilang bahay. Kinabukasan, nagulat ang buong baryo. Himala, may pagkain sa labas ng bahay namin. Sigaw ng mga bata. Pero hindi lahat ay natuwa. Mula sa kabilang bayan, may isang sakim na negosyante na si Ginoong Casio ang nagbabalak na hanapin ang pinanggagalingan ng misteryosong pagkain. Sa bayan ng San Mateo, ilang kilometro ang layo sa San Isidro, nakarating ang balita tungkol sa misteryosong pagdating ng pagkain sa isang baryong tinamaan ng tagtuyot. May himala raw sa San Isidro. Bulong ni Ginoong Casio habang nakaupo sa kanyang mamahaling upuan. Siya ay isang negosyanteng kilala sa pagiging sakim at mapagsamantala. Kung may sako na nagpapalabas ng pagkain, aba, kailangan kong makuha yon. Sigaw niya sabay hampas sa lamesa. Kinaumagahan, sumakay si Ginoong Casio sa kanyang malaking kotse at nagtungo sa San Isidro. Nagpanggap siyang isang mamamahayag at kinapanayam ang mga tao. Saan po galing ang mga pagkain? Tanong niya. Hindi po namin alam eh. Pagising na lang namin, nandoon na. Sagot ng isang nanay. Pero may isang batang nakakita kay Mang Domingo noong gabi. Si Nene. Lumapit si Ginoong Castor sa kanya. Iha, alam mo ba kung sino ang nagdadala ng pagkain? Tanong niya na may ngiting pilit. Ngunit matalino si Nene. Nararamdaman niyang hindi mabuti ang lalaki. Wala po akong alam, sagot niya habang nakatingin sa malayo. Hindi nagtagumpay si Ginoong Casio sa pagtatanong. Kaya napagdesisyonan niyang manmanan si Mang Domingo. Kung may sikreto siyang itinatago, malalaman ko rin yan, bulong niya. At nang sumunod na gabi, sinundan niya si Mang Domingo papunta sa bukid, at doon niya nakita ang mahiwagang sako na naglalabas ng pagkain. Hahaha, akin na ang sako na yan. Sigaw niya sa sarili. Habang tulog ang buong baryo, palihim na pumasok si Ginoong Casio sa kubo ni Mang Domingo. Bitbit niya ang isang sako rin, pero walang laman, at hindi mahiwaga. Tahimik niyang kinuha ang mahiwagang sako na nakapatong sa gilid ng kama ni Mang Domingo. Akin ka na ngayon, bulong niya habang palihim na tumatawa. Nang magising si Mang Domingo kinabukasan, napansin niyang wala na ang kanyang sako. Hindi maaari. Gulat niyang sabi. Paano na ang mga taga-baryo? Lumabas siya at naghanap sa paligid, pero wala siyang bakas ng magnanakaw. Labis ang kalungkutan ni Mang Domingo. Samantala, si Ginoong Casio ay masayang-masaya habang tinesting ang sako. Labas, sako, labas. Bigyan mo ako ng ginto. Utos niya. Ngunit, wala. Labas, sako, labas. Bigas, ulam, tubig. Sigaw pa niya.
Pero walang lumabas kahit isa. Ang sako ay nanatiling walang laman. Nagpanting ang tenga ni Ginoong Casio. Bakit hindi gumagana? Hindi niya alam na ang mahiwagang sako ay tumutugon lamang sa taong may busilak ang puso. Hindi ito gumagana sa taong sakim at mapagmataas. Samantala, kahit wala na ang mahiwagang sako, hindi nawala ng pag-asa si Mang Domingo. Tumawag siya ng pagpupulong sa ilalim ng punong mangga. Kahit wala na ang sako, kaya pa rin nating tumulong sa isa't isa, wika niya. Kung magtutulungan tayo, mas makapangyarihan tayo kaysa sa kahit anong mahika. Sumang-ayon ang lahat. Muling nabuhay ang diwa ng bayanihan sa San Isidro. Mula nang mawala ang mahiwagang sako, mas lalong naging malapit sa isa't isa ang mga taga San Isidro. Sa halip na malungkot, lahat ay naghanap ng paraan upang makatulong. Nag-volunteer ang mga kabataan na mag-igib ng tubig mula sa malayong ilog. Si Aling Laura at ang ibang ina ay nagtanim ng mga gulay sa bakuran. Si Mang Berto ay nagturo sa mga bata kung paano manghuli ng isda sa maliit na sapa. Samantala, si Mang Domingo ay nagsilbing gabay sa lahat, hindi bilang tagapagtustos ng mahika, kundi bilang inspirasyon ng pagkakaisa. Hindi lang ang sako ang mahiwaga, sabi niya sa mga bata. Mas mahiwaga ang kabutihan sa puso. Habang abala ang lahat, bumalik si Ginoong Casio sa kanilang bayan, galit, pagod, at bigong nakuha ang kapangyarihang inaasam. Pero isang gabi, habang naglalakad si Mang Domingo sa tabing ilog, may kakaibang liwanag siyang nakita sa ilalim ng punong akasya. Nilapitan niya ito, at laking gulat niya nang makita ang sako, bumalik ito. Pero iba na ito. May sulat na nakasabit sa tali ng sako. Nakalagay, mas mahigit, ang kabutihang pusong hindi sumusuko ay kailanman hindi nawawala ng gantimpala. Muling nabalik kay Mang Domingo ang mahiwagang sako, ngunit ngayon, mas alam na niya kung paano ito gamitin, hindi para sa sarili, kundi para sa ikabubuti ng marami. Kinabukasan, dala ni Mang Domingo ang muling nabalik na mahiwagang sako sa gitna ng baryo. Nagtipon-tipon ang mga tao, sabik at nagtatanong. Bumalik na po ba ang sako, Mang Domingo? Tanong ni Nene habang bitbit ang kanyang maliit na basket ng prutas. Ngumiti si Mang Domingo at tumango. Oo, Nene. Bumalik ito, at may dalang mensahe. Ikinwento niya sa lahat ang lihim ng mahiwagang sako, na ito ay tumutugon lamang sa pusong marunong magbigay at magmahal. Hindi ito kayamanan para sa sarili, kundi kasangkapan upang maghasik ng kabutihan. Pagkatapos, binulungan niya muli ang sako. Labas, sako, labas. Bigyan mo kami ng mga binhi para sa bagong pananim. Isang masilaw na liwanag ang lumabas mula sa sako, at bumuhos ang daan-daang pakete ng binhi, palay, gulay, at prutas. Wow! Sigaw ng mga bata. Muling nabuhay ang pag-asa sa baryo. Sa tulong ng bawat isa, nagsimula silang magtanim. Ang dating tuyong lupa ay unti-unting naging luntian. Ang ilog ay muling bumalik sa agos nito nang bumagsak ang ulan makalipas ang ilang linggo. At si Mang Domingo, patuloy pa rin siyang tahimik na gumagawa ng kabutihan, dala ang mahiwagang sako, na ngayon ay simbolo na ng pagkakaisa, malasakit, at tunay na mahika ng puso. Aral ng kwento. Ang kabutihan ng puso ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang mahika. Ang tunay na yaman ay ang pagtutulungan at malasakit sa kapwa. Ang kabutihan ay nagbubunga ng gantimpala, kahit hindi natin ito hinihingi.